Ayan, good evening guys. Magigising ko lang. Ayan, kanina pagkatapos ko mag-live, natulog ako. Nangihina ako guys. Hindi ko alam kung gutom lang to o pagod, di ko alam. Nag-enter kasi kanina. So ganito yung ginagawa ko guys pagka hindi ako nagla-live, gagawa ko ng content kung ano lang yung maisip ko. Ayan, naisip ko lang i-share. I-share ko sa inyo kasi ulit. May tao. Ayan, nahiya kasi ako baka may nakikinig. So mag-isa lang ako dito sa tulugang ko. Tawag dito. Naisip ko lang, gusto kong gumawa ng content para may mapanood naman yung mga viewers ko bago ako magkwento. Pero may kwenta to ha. Ikaw nang init dito, tumutuloy yung pangis. Mahina ako, nagugutom na kasi ako. 7:30 na, hindi pa ako nag-almusal. Hindi ko lang kung almusal yun. Ayan, thank you nga pala sa 72,000 viewers after 48 hours. Ayan. Nagpupunas ako kasi maliligo na ako ngayon guys. Nakakahiya naman, buong mundo na napapanood ako, may muta pa. So ayan. Parang nakaka-blooming dito makulong sa kwarto. Diba guys? Ayan. Total naman, marami na tayong viewers. Marami na tayong subscribers. Ayan, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga pinagdaanan ko. Naiiyak ko, hindi ko nag-uumpisa. Kasi ganito yun guys. Habang tumatagal ako dito sa pag-YouTube, mas maraming nakasubaybay. Ayan. Bago kasi lumaki yung channel ko, talagang mahirap yung pinagdaanan ko. Mga struggle, trials, mga ganon. At saka, sabi ko nga sa mga una kong vlog, sa mga viewers ko na, ayan, nag-short na ako, bago akong naging ganito, content creator, marami akong napagdaanan sa buhay, pero ang kaakibat niyan ay success. Sa totoo lang, hindi ako dapat nag-share, pero kailangan kong magkwento, alam niyo kung bakit? Para may matutunan naman yung mga viewers ko. Hindi lang puro kalokohan guys, no? Kasi sa mga katulad kong tagalinis dito sa Pilipinas, napakababa ng tingin sa'yo ng tao. Pero nagtataka lang sila na housekeeping ka pero may napundar ka. Isipin mo yan. Parang bibihira ako makarinig ng ganun, di ba? Di ba? Di ba guys? Kasi kung totoosin, gawain lang yan ng manager, mga ganun. Pero sa akin kasi, kung totoosin, mukha lang akong patanga-tanga, walang alam. Yan kasi yung nakikita sa akin ng mga taong nakakilala sa akin sa paligid. Pero minsan, pag hindi natin pinito yung side natin, hindi tayo maiintindihan ng ibang tao. Minsan kapag nakilala ka na ng ibang tao, sasabihin sa'yo na anak, ano yun? Sabi? Yung binigyan ka ng Diyos ng may tawag dun, nasa dulo ng dila ko. Anak ng Diyos, hindi.
Ang tawag doon, child of God. Tinagalog lang, in English lang, no? Basta may tawag doon, may nagsalita sa akin ng ganun. Na binigyan ako ng ng utak ng ganun. Isipin mo naman kasi guys, kahit kapatid ko ayaw niya na nag-share ako kasi wala daw akong privacy. Nakita niya naman sa live ko. Habang nagla-live ako, pinagdasalitaan ako. Ganito kasi yan. Ba't ko pa itatago? Diba? Ba't ko pa itatago kung yun naman talaga yung nangyari sa buhay ko? Tsaka bakit pa ako mag-social media kung hindi ko papakilala yung sarili ko kung sino ako? Minsan mahirap din mahusgahan, diba, sa isang katulad kong housekeeping. Ano bang narating ng isang housekeeping? Yung mga ganun. Tas, syempre, hindi naman ako pangit para hindi maligawan. Syempre, may nakaka-interest din sa akin, mga may kaya, may pera, mga ganun, tas mga professional. Syempre, pag tinanong nila, anong trabaho mo? Tapos, sasabihin mo, housekeeping. Tapos, syempre, magugulat sasabihin ng iba, itsura mo yan, mukha kang S. Ganon, social, mukha kang ganon. Tapos, housekeeping ka. Yung ganon, mahirap din. Basta yung mga ganon, diba? Ngayon, tawag dito. Kung titingnan nila kasi ako, parang ang social ko. Hindi mo mapagkahalataan na housekeeping. Yung ganun ang tingin nila sa akin. Ngayon, sinasabi ko lang to kasi siyempre lagi akong nahihingian ng tulong. Laging ganito, kahit pambigas. Ngayon, sinasabi ko talaga, housekeeping lang ako, minimum lang ako. Tapos, kaya lang naman umayos-ayos ng konti yung buhay ko kasi kapag mayroon akong konting pera, kung nga rin may nag-alok sa akin ng bahay, magda-down ako ng ganitong halaga. Minsan pinag-iipunan ko, minsan in-installment ko. Sa totoo lang, sa mga bago kong viewers dito at sa luma kong subscribers, alam naman nila yan na housekeeping lang ako, pero sa totoo lang, nakapundar talaga ako ng bahay, tindahan. Sa motor, lang naman yan kumbaga, second hand. So, pinagtulungan talaga namin. Ngayon, bago ko narating yan guys, grabe yung pandalait. Ganun yung panlalait sa akin. Minsan napapagkamalan pa ako lagi na yung alam mo yung masakit na nangyari sa buhay ko, yung mapagbintangan ka na nagnakaw ka ng air freshener, yung ganun, pabango, yung mga ganung effect. Yung alam mo yung kaya mo namang bumili ng halagang 1,000 ng pabango tapos yung pagbibintangan ka lang ng air freshener, parang gano'n, ang sakit. Tapos, pag may nag-aaway sa mga katrabaho mo, ikaw yung pagbibintangan na nagsulsul ka, yung mga gano'n. Grabe yung trauma na nangyari sa buhay ko guys, pero tiniis ko yun kasi trabaho yung hanap ko, hindi away, gano'n. Ngayon, sabi nila, paano daw nangyari yan? May kakilala akong ganyan na housekeeping ka pero nakapundar ka ng 2 bahay. Sa totoo lang, binitawan ko yung isa kasi hindi ko na talaga kayang bayaran guys kasi nagsabay-sabay. Habang nagtatrabaho kasi ako guys, nagtry ako ng mag-down payment sa isang bahay. Brand new siya guys yung nakuha ko. Isa nga lang kinuha ko, nagsisi ako kasi dapat corner. Tapos yung corner tsaka inner, dapat 2 pinto yun. Naisip ko kasi magda-down ako. Maliit lang sa akin nung time na yun, yung mga 2017. Maliit lang sa akin yung halagang 10K ba yun.
Ay, yung halagang 10K kasi guys, ano na siya eh, bahay, ay, tubig kuryente na siya. Sabi, tapos 8 months daw, matitirhan na siya. Parang hindi ako makapaniwala na 8 months matitirhan na siya. Ngayon, nag-reserve ako 4,000, tapos nag-down payment ako 10,000. Yung pabahay, nakakuha ko niyan kasi malakas ang overtime ko that time, mga 6 hours. Tapos nakapag-brace ako, yung ganun. So, habang natapos yung kontrata ko, yung mga ganun, natapos din yung brace ko. So, kahit pa paano, nag-improvement din ako kahit pa paano. So, hindi na ako masyadong nalalait. Tapos, syempre, dumating na sa time na corner yung kinuha ko kasi sabi ko, mawalan man ako ng trabaho, at least, mayroon akong bahay na pwedeng pagtindahan. Hindi ako malulugi kasi corner. Ngayon, nag-uupa kami ng bahay. Tapos, may nakuha kaming tindahan, 50,000. So, ngayon, may viewers ako dito na kilala na niya ako. Nagulat siya na nandun ako. Kasi sa totoo lang, tindahan talaga namin yan. Ngayon, ang nangyari, hindi ko alam kung ano nangyari talaga kasi hindi naman ako nag-manage nun. Parang, hindi ko alam kung totoo na napupunta lang sa Bombay yung kinikita namin doon. Kasi 800 per day sa Bombay ang binabayaran namin. Ang laki kasi ng tubo, diba? Sa 10,000, 14,000 ang tubo. Ay, ang balik, diba? 20% ata. Ngayon, habang nagtatrabaho ako, ang kita dati ng ano namin, parehas lang kami nangangamuhan ng live-in ko. Una muna ang nakuha ko bahay. So, nagmamonthly na ako ng 3,700. Ngayon, hindi pa naman, may overtime ako. So, nakaipon ako. Tapos, yung mga 13 month ko, nagpapatubo ako. Parang nagpapasanla ko ng pera sa ATM. Tapos, nung time na yun, may nag-alok na naman sa amin yung tindahan na nga yan. 50,000, patahian ng bag. Makina siya ng K-duplicate. Tsaka, repair bag. Ang makina yan. Dalawang machine to siya guys. Tapos nag-upa kami 7,000. Siyempre, dumating sa time na humina. Kasi ang negosyo parang sugal yan eh. Minsan malakas, minsan mahina. Ayun guys, nakakuha kami ng 50,000 na na shop. Pero nag-upa lang kami sa shop na yun. Dati 7,000, ngayon 10,500 na. So doon, parang medyo nahirapan kami kasi yung bahay ko pa na nakuha ngayon for 4,000 monthly. Nagtataka siyempre, nasa subdivision ako. Nakakwento ko yung kapitbahay ko nung that time na na-scam ako. Nakakwento ko yung kapitbahay ko na nagpaporsyentuhan ako. Uutang sana ako ng pera pang porsyentuhan. Nagtaka siya kasi ang baba ng hulog ko. Siyempre, di ba nga, tagalinis ka lang, tapos nakakuha ka ng bahay sa subdivision. Nagulat naman sila kasi yung mga kapitbahay ko kasi mga 6 digit yung mga sahod nila. So ako wala pa sa 1 digit. Diba? Yung mga ganun. So ngayon, parang minsan mahirap din magkwento eh, kasi alam mo yung maliit doon. Mahirap din magkwento kasi yun na nga, diba? Nakakahiya kasi 4,000 na nga lang yung monthly ko. Hindi ko pa mabayaran. Pero ngayon hinahabol ko siyang ginagawa kong partial payment yung bill ko sa bahay. Ngayon malapit ko naman na siya makamit. Tawag dito, nagtataka sila kasi mga professional, seaman, teacher, mga
Basta nakakwento ko sila umabot ng 6 digits yung sahod nila. So, okay lang. Ang importante lang naman sa akin, walang sakit. Nakakakain 3 beses sa isang araw. Nakaahon kami. Yun, masaya na ako dun. Tapos, yun na nga guys. Pero bago ko makuha yung huling bahay ko ngayon, may nilabas din kaming pera doon. Atong binayad ko sa may-ari bago ko nakuha yung bahay na yan. Kasi, naswertihan lang din guys kasi nung nag-upa kami sa bahay na yun, na puro close. So, yun ang dahilan na ayaw ko pa upahin yung bahay ko kasi ayaw ko pa upahin yung bahay ko. Mas maganda pang ibintaw kaysa mapuro close para mabawi ko man lang yung hinulog ko. Uy, malaki din yun Isipin mo, kada buwan 4,000, may babalik sa akin yung pera na yun pag pinasalo ko yung bahay. Tapos nagtutuloy na yun guys. Pwede dapat ang makabili doon sa bahay na yun may pera kasi magbabayad ka ng titulo pagpalipat sa iyo mga 50,000. Kung mas maganda kung makakash mo siya kasi agad pag ikinash mo kasi siya, makukuha mo agad yung titulo. Malapit lang Ngayon, yun nga naiisip ko guys, kahit hindi naman ako magtrabaho, magbuhay naman na ako. Kasi guys, pag ibininta ko yung bahay ko, magkano rin yan. Nabuhay nga ako sa 100,000 dati. Na hindi, alam mo yun, kung baga, magaling kasi ako magpaikot ng pera guys na walang nakakaalam. Kung sakali magkaroon ako ng 100,000 pesos, ininegosyo ko siya. Sa totoo lang, sanay naman ako sa hirap, kaya hindi ako takot na maghirap kasi sanay ako sa hirap. Isipin mo nga, yung 50,000 dati napaikot ko di ba? Kumita dati ng 30,000 per month yung nakuha kong tindahan Sa ngayon kasi parang hindi na natututukan. Nahaluan na rin ang bisyo. Kaya sinisikap ko maging okay. Di ba, pag ibininta ko rin yung gamit namin, magkano rin yan. Di ba guys? Tapos yung bahay namin, pag ibininta ko, magkano rin yan. May lupa naman kami sa probinsya, pwede naman kami magpatay ng bahay doon. Isipin mo, simula 2020 ako nagkulog ng 4,000, tapos may diniposit ako doon. Bukod sa may diniposit ako doon sa bangko, mayroon pa ako binayad sa may-ari ng bahay. So, kung susumahin, mga 500,000 din yan guys, di ba? Kung ipapasalo ko. Mura na nga yun Pero mas mura yan kapag kinash nila. So, ngayon nga guys, meron akong buyers, kaya lang pinag-isipan ko kasi sayang naman guys yung bahay ko. Swerte yun yung bahay na yun. So ayun lang guys, maliligo na ako guys kasi mag alas 8 na. So ganyan ang ginagawa ko. Uy, salamat nga pala sa mga subscribers, viewers. Ayan, ito lang, parang feeling ko ito lang yung pinakamahaba kong video. Ayan, thank you guys sa mga new members, sa mga nag-like siya sa unsubscribe, sa mga laging bumabalik sa channel ko. Napapansin ko yan guys. Salamat Ay, mas maraming bumabalik kaysa dumarating. Salamat sa mga nag-support. Ayan. Huwag kayong mag-alala guys, kapag nakaahon ako sa hirap at nabayaran ko yung mga utang ko at nakakain pa kami ng 3 beses isang araw. Malapit na nga ako mag 100,000, nang promise talaga ako na mamimigay ako sa viewers ko ng
ng pamerienda pag naka 100,000 subscribers ako. Kaya lang ngayon guys, may hinahabol pa talaga akong bill sa bahay. So, parang nahirapan ako. Ayan, thank you so much guys. Ayan, so walang sawang pag-support. Ngayon, kilala nyo na ako. Ayan, hindi ko pa nga nakikwento yung mga naging broken issue, mga broken trust, kasi magulo yung buhay namin. Broken family kasi ako. So, ayun lang guys. Thank you for watching guys. Bye-bye. God bless you everyone. Thank you for watching. See you my next videos. Sana guys nakasubscribe kayo para updated kayo sa aking live. Bye-bye.